Oh. Yan ang post ng PDP. PDP Laban meets with Chinese Communist Party delegates. PDP Laban recently met with the International Department, International Department of the Chinese Communist Party at Sheraton Hotel, Pasay City to boost inter-party ties and strengthen bilateral cooperation between China and the Philippines. Mantakin ninyo, may nakaupo ng gobyerno, pero itong si CCP, itong Chinese Communist Party, PDP, ang ka-meeting nila, PDP ang kasama nila sa isang pulong. Ang sabi to strengthen ties, inter-party ties, and strengthen bilateral cooperation. Mantakin ninyo, partido at ang nakipagpulong dyan, alongside party officials from both PDP Laban and CCP, Rodrigo Duterte, PDP Laban chairman and former Philippine president, attended the meeting through video conference. Yan. So nakipag-meeting pala itong si Digong Duterte. So anong pinag-usapan dyan? Anong pinag-usapan? Wala tayong mabasang artikulo hinggil dito eh. So anong pinag-usapan dyan? Ang sabi to boost inter-party ties and strengthen bilateral cooperation between China and the Philippines. Why? Bakit? Ang PDP ba ang nag-represent sa Philippine government o they are representing themselves? Yun ang malaking tanong dyan eh. Meron na po tayong established government that time. Pero itong si PDP, sila ang nakipagpulong sa Chinese Communist Party sa pamumuno ni Digong Duterte. So ano ba ang ideolohiya ng Chinese Communist Party? Alam naman po natin na ang Chinese Communist Party, yan po ay founded by Mao Zedong or Mao Zedong, sinasabi natin. Ano ba ang ideolohiya na sinasabing Maoism? Ang Maoism kasi, ayan po ay isang uri ng komunista na kung saan ay magkakaiba po kasi. Marami po kasing mga uri ng ng komunista eh. Meron tayong Marxism, merong Leninism, merong Trotskyism, pagkatapos ito po Maoism. Ito po yung ideolohiya ng Chinese Communist Party. Yan po naman ang partido ni Xi Jinping, ang premier ng China. So ngayon, ano pong ibig sabihin ng Maoism? Madali lang naman yan eh. I-google lang natin what is Maoism. Ito na yung definition na lalabas. Ang lalabas po ay, ipakita ko po sa inyo para nang sa ganun ay makita po natin. Yan. Ipakita natin, ito po yung Google search natin. Ayan Google search. What is Maoism? Punta tayo dito sa Ministry of Home Affairs. Sa India ito. Yan ang lalabas. Basahin natin. Yan Maoism is a form of communism developed by Mao Zedong. Yan. It is a doctrine to capture state power. Ibig sabihin, ang doktrina nila ay talagang aagawin nila ang kapangyarihan ng pamahalaan through a combination of armed insurgency, mass mobilization, and strategic alliances. The Maoists also use propaganda and disinformation against state institutions as other components of the insurgency doctrine. Mao called this process the protracted People's War, where the emphasis is on military line to capture power. Yan. Pag-aralan natin yan
Pag-aralan natin yan. Unang-una, ang sabi ay, it is a doctrine to capture state power through combination of armed insurgency, mass mobilization, and strategic alliances. Ngayon, pag-aralan natin, ano ba ang laging sinasabi ng PDP? Ano ba ang laging sinasabi ni Digong? Ano ba ang laging sinasabi ni Inday Sara Lustay? Ano ba laging sinasabi? Di ba? Lagi nilang tinatawagan ang military. Lagi nilang tinatawagan ang military. O ano ba kayo? Natutulog ba kayo? Ano ba kayo? Ganito nangyayari. Ano bang ginagawa ninyo? Oh. Hindi po kailaya sa atin yan. Kahit na i-Google search ninyo yan, kahit na hanapin ninyo sa YouTube yan. Laging ganyan ang sinasabi, maging ang kanilang ang anak ni Digong Duterte, yang si Baste at saka si Pulong. Hindi ba laging sinasabi yan? Oh, nasaan ang military? Nasaan ang military? Oh, gusto nila mag-aklas ang militar. Oh. Pagkatapos, mass mobilization. Mobilization. Oh. Anong ginagawa? Rally dito, rally doon. Rally dito, rally doon. Ay hindi ba? Yung mga maisog rally, yan ang ginagawa nila eh. Maisog rally, rally dito, rally doon. Buti na lang, konti lang yung mga pumupunta. Oh. Pagkatapos, strategic alliances. Ano ba yung naging strategic alliances nito? Di ba nakipag-alyansa si Digong, PDP, at sa COGIC? Oh. So, yan makikita na natin na ito palang PDP na to, talaga namang sinunod nila yung pag-meeting nila noong April 2023. Na ito na, nagiging surrogate na sila. Oh, ito pa. The Maoists also use propaganda and disinformation against state institution and other components of their insurgency doctrine. Kung matatandaan po ninyo, napag-usapan na natin dito sa ating channel na etong si Digong Duterte ay meron silang troll army. Ginagamit nila yan sa disinformation. Ginagamit nila sa propaganda. Laban sa institusyon ng gobyerno. Hindi ba yan ang laging tinitira nila? Tinitira nila yung House of Representatives. Titirahin nila yung Senado. Titirahin nila yung militar. Titirahin nila yung PNP. Titirahin nila yung SSS. Titirahin nila yung PhilHealth, lahat na ng institusyon ng gobyerno, tinitira nila sa disinformation at propaganda nila. Pagkatapos, maririnig ninyo, kami lang ang nagmamahal sa Pilipinas. Ayan ang laging sinasabi nila eh. Sila lang daw ang nagmamahal sa sa Pilipinas. Etong mga tagapadapa, itong PDP. Subalit pag tignan natin, base doon sa meeting noong 2023, April 24, published by PDP sa kanilang Facebook page, eto na. Makikita na natin na talaga namang they have metamorphosed. Yan. Ang nangyari po ay unti-unti na itong si PDP Laban ay nagiging enabler na ng Chinese Communist Party dito sa Pilipinas. Kaya makikita ninyo, lahat na ng mga pronouncements nila ay eto na. Base doon sa definisyon ng Maoism ay talagang ginagawa na nila. At meron pa silang ginagamit na media entity. Yan ay ang SMNI, yung TV station ni Kibuloy. Oh. Ngayon, hindi pa ba tayo magigising dito? Hindi ba tayo magigising dito sa nakikita natin na resulta ng pagpulong ng Chinese Communist Party sa PDP noong April 2023?
Oh. So nakikita na natin makikita mo na yung trend, yung takbo ng PDP na talagang ito ay sila na ang sinasabi nating surrogate ng Chinese Communist Party. So dapat pala itong PDP, total ang sabi naman ni Digong Duterte ay Province of the Philippines, Republic of China. Dapat pala itong PDP na to ay PDP-CCP. Partido Demokratiko Pilipino Chinese Communist Party. Yan na yung dapat pangalan niyan Kasi lahat na ng mga sa definisyon pa lang ng Maoism at sa ginagawa ngayon ng PDP ay talaga namang sila na po. Bakit po sabihin siguro ninyo? Bakit po kinakalaban naman ng SMNI etong mga makakaliwa dito sa Pilipinas? Kaya nga sinabi ko kanina na ang forma, ang anyo ng komunismo ay iba't iba. Meron tayong Leninism, meron tayong Marxism, meron tayong Trotskyism na sinasabi. So ngayon, itong Maoism na to, hindi sila naniniwala sa Marxism, Leninism o Marxist-Leninist form of communism So ngayon, para matanggal yung mga doktrinang ganyan or ideology na ganyan sa komunista, ay lalabanan ngayon sa pamamagitan ni Lorraine Badoy at saka yung isang kasama niya na laging nagre-red tag to discredit itong mga ito para lang sa ganon ay may patupad nila yung layunin ngayon ng PDP-CCP. Anong PDP-CCP? Partido Demokratiko Pilipino Chinese Communist Party. Yan. Yan na ang dapat pangalan ngayon yan Ngayon, kung yan ang gusto ninyo, yan ang gusto ng Pilipino, mag-isip-isip po tayo. Ang nangyayari po kasi, pag sinuportahan ninyo itong Partido Demokratiko Pilipino, CCP, Chinese Communist Party, ay nagiging useful idiots kayo. Useful idiots ang tawag doon. Kasi, ang nangyayari po dyan ay tinutulungan ninyo ang layunin ng PDP-CCP upang sa ganun ay patumbahin ang gobyerno at sila po ang mamuno. At nang sa ganun ay tuluyan ng magiging probinsya ng China ang Pilipinas sa pamamagitan ni Digong Duterte. Di ba sinasabi na naman nila sa 2028 daw, tatakbo na naman si Digong Duterte na presidente. Sus Mariosep, maghunos dili naman kayo. Huwag na. Huwag na po. Bakit po? Marami na namang mamamatay. Tiyak yun. Tiyak yun na maraming mamamatay. Why? Bakit po? Ano ba ang legacy ni Mao Zedong? Or Mao Zedong na sinasabi? Ayon sa isang pagsusuri, ng The Heritage Foundation, pakita ko po sa inyo. Pero bago ko ipakita sa inyo yan, ay please subscribe, and share itong ating YouTube channel na Boses ng Malayang Makabayang Mamamayan. And of course, ang ating FB page na Boses ng Malayang Makabayang Mamamayan. Share, and follow yung Facebook page natin. Ito ipakita ko sa inyo. The Legacy of Mao Zedong by Lee Edwards, PhD, from Heritage Foundation. Ito dito, Heritage Foundation. So sa pagsusuri, ito po, according to the authoritative Black Book of Communism, an estimated 65 million Chinese died as a result of Mao's repeated merciless attempts to create a new socialist China. Anyone who got in his way was done away with by execution, imprisonment, or forced famine. Pag sinabi mong forced famine, ayan ay kanilang gugutumin. Yan.
pag naging presidente si Digong Duterte ulit sa 2028, naku po, hindi ba meron pa siyang pronouncement na kung ang Nazi daw ay pumatay ng 3 million Jews, hindi rin daw siya mag-atubili na papatay din ng ganong karami. Oh. Di nakakatakot ito. Kung tutulungan natin ang mga kandidato ni Digong Duterte na maupo at maluklok sa Senado, para na rin lang natin sinabi na gusto natin na magiging komunista ang Pilipinas dahil ito na ngayon ang ginagawa ng PDP. Lahat ng mga aksyon nila ay naaayon sa doktrina ng Maoism in the guise of democracy. Sa ating mga nanonood, sa ating mga taga-subaybay, si Kratos pala diyan sa Mabalacat City, Pampanga, at ang GT Garage. Magandang tanghali sa inyo. I-share ninyo ito para malaman ng ating mga kababayan na ang talagang target, ang tema ng PDP ay walang iba kundi i-implement na yung pinagplanuhan at pinagmitingan nila noong April 2023. Yan na ang ginagawa nila ngayon. Hahayaan ba natin? Pahihintulutan ba natin na ganyan ang mangyayari sa atin? Diyan sa partido ni BBM, marami din dyan eh. Hindi ba si Tolentino, nag-PDP din yan dati? Anong sabi ng Anong sabi ng meeting ng meaning, ng description ng description ng Maoism? Pakita ko ulit. Ipakita ko ulit sa inyo. Ito sinabi niyo. Through strategic alliances. Hindi kaya itong si Tolentino, hindi ba yung mga Cayetano ay nag-PDP din ng mga yan? Nasaan na sila ngayon? So, strategic yung alliances nila. Etong mga ito, nagbabalat kayo mga to. Ito mga hunyango na ito. Hindi dapat iboto rin ng mga yan. Bakit? Taong China rin ang mga yan eh. Pagkatapos sabihin nila, hindi daw issue ngayon ang China. Issue po ang China. Bakit po issue ang China? Kasi gusto nilang kunin ang Pilipinas. At pag mamuno na naman ng ito at lalakas ang puwersa nila, kapangyarihan nila dyan sa Senado, malamang kaysa sa malamang, pupunta tayo dyan sa sistemang ganyan. Ngayon, ang tanong, gusto man ninyo na tayo maging komunista o komunismo ang pamahalaan natin? Yan ang tanong. Well, dito lang po kayo makakarinig, makakapanood po ng mga analysis na ganyan dito sa Boses ng Malayang Makabayang Mamamayan kasi wala tayong kinikilingan dito. Wala tayong pinapanigan dito. Pinapakita lang natin ang maaring maging senaryo pag ang mga ito ay nanalo. Sa palagay ninyo, tuluyan nang nawala ang pagka-PDP ni Manny Pacquiao, though sinasabi natin na co-governmental faction siya. Malaking pera ang gagastuhin ng Communist Chinese dito, o Chinese Communist Party. Sigurado yun, tiyak yun. Bakit, kanyo? Yung propaganda machine na lang nila, yung mga troll army nila, milyon-milyong piso na ang ginagasto nila dyan eh. Milyon-milyong piso ang ginagasto nila dyan. Tignan na lang ninyo sa mga post natin. Dyan sa Boses ng Malayang Makabayang Mamamayan. Ang dami nilang troll. Iisa lang yung tema nila. Isa lang yung tema nila. Tatlo yung laging pinambabato nila. Bangag ka ba? Yun. Sa yun. Yun ang number 1 nila. Bangag ka ba? Bayaran ka ba? Magkano ang binayad sa iyo ni Tambaluslos? Yun lang eh. Hindi naman nila dinidispute yung mga sinasabi natin. Ngayon, dispute ninyo ito. Itong sinasabi natin. Na based on the meeting,
of PDP and the Chinese Communist Party in April of 2023, ngayon ipinapakita nila yung kanilang strategy. Number one is to armed insurgency, mass mobilization, strategic alliances. Pagkatapos, yung component nila is gagamitin nila yung military, kaya makikita ninyo na laging sinasabi ni Sara Duterte tsaka ni Digong Duterte, ni Digong nyo, nasaan ang militar? Nasaan ang militar? Nasaan ang militar? Yan lagi ang sinasabi nila eh. Oh. So yan, nagpapakita lamang po na klarong-klaro na itong PDP laban ay hindi na po PDP laban. Do pinalitan nila na sinabing PDP na lang, Partido Demokratiko Pilipino, hindi nila inilalagay dyan na ang talagang partido na ito ay PDP-CCP. PDP, Partido Demokratiko Pilipino, Chinese Communist Party of the Philippines. Yan. Chinese Communist Party talaga, no? Walang hiya talaga. So ngayon, dapat magising po tayo. Alamin po natin ang katotohanan. Huwag po tayong papaloko. Huwag po tayong papadenggoy kay Digong Duterte sa kanilang mga propagandista. Eto na po, kitang-kita na ang ebidensya na itong PDP ay PDP-CCP. Yan, Chinese Communist Party. CCPP. Yan. PDP-CCPP. Chinese Communist Party of the Philippines. Yan. Okay? Bueno, mga kaboses ng Malayang Makabayang Mamayan, kung nagustuhan naman po ninyo ang ating podcast ngayon, ay please like and share and subscribe sa ating YouTube channel, and then please like and follow yung ating Facebook page na Boses ng Malayang Makabayang Mamayan. Maraming salamat po. Mabuhay po tayo, mga Malayang Makabayang Mamayan. Hanggang sa susunod po na pag-podcast ulit natin at live stream natin.